Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Day Devotion of Salsana Gomez from Batch 2. Ang pagtatalakay natin ngayon ay sino ang warrior angel sa Bible. Ngayon po ang ating pag-aaralan ito sa Sabihin chapter 10 verse 13. At example natin ang ating puso sa mga salita ng Diyos. Sabi dito na, then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you sent to gain understanding and to humble yourself before my God. Your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was tender with the king of Persia." At sa Tagalog, sinabi pa niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat wala pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa. Dininig na ang iyong dalangin, kaya naparito ako. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw. Hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin, sapagkat naiwan ako noong mag-iisa kasama ng mga hari ng Persia." Teaching number 1, Archangel Michael is assigned to special missions. Sa verse, nakikita na si ang Archangel Miguel ay sinugo upang tumulong kay Daniel paglaban sa mga prasa ng kahilihan. Pinapakita nito na ang Diyos ay may mga pinalagang makapangyarihang anghel upang sa katiparan ng kanyang mga layunin, lalo na kapag may mga spiritual na labanan na hindi natin nakikita. Teaching number 2, angelic means see the bigger picture than we do. Habang tayo ay nakikita lamang ang kasikal ng mundo, ang mga anghel ay matakayang makita at pakialam sa spiritual ng mundo. Alam nila ang mga panganib at mga laban na hindi natin nakita. Kaya mahalaga magtiwala tayo sa Diyos na siya ang nakakaalam ng lahat at may mga sugo siya ng makatalaga upang tayo tulungan. Teaching number 3, a stream that connects to the spiritual realm is a prayer. Sa kwento ni Daniel, makikita natin na mula pa sa unang araw na siya ay nananalangin. Dininig na siya ng Diyos. Ngunit may mga hadlang sa spiritual na mundo na napapabangkay ng kasagutan. Pinapakita nito na mahalaga ang tiyaga sa panalangin dahil dito tayo nagkakaugnay sa Diyos at sa kanya papangyarihan sa lipan ng ating palaban. Application number 1, seek God who has almighty angels at His disposal. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa gitna ng ating mga laban. Kahit hindi natin nakita, may spiritual na tulong na pinapadala ng Diyos para sa atin. Kaya sa halip na matakot, mas piliin natin lumapit sa Kanya. Application number 2, study the Bible for what God has revealed for us. Ang mga storya sa Biblia ay hindi lamang kwento. Ito ay mga paniwatig na katotohanan sa buhay at spiritual na labanan. Sa pamagitan ng pag-aaral nito, nalalaman natin kung paano tayo dapat tumakas, magtiwala at lumaban ayon sa pananampalataya. Application number 3, shatter the words of prayer and faith prayer. Hindi panalangin ng walang action. Ito ang unang salita. Kapag tayo patuloy na nanalangin, nilalaban natin ang ating makalagayan sa Diyos at nilalapit ang kanyang kapangyarihan sa ating kalagitnaan. Ang panalangin ay hindi lamang pagsabi. Ito rin ay pagtitigman sa spiritual na aspect. Yun lamang po ang aking devotion. Salamat.